Alam nyo kung saan po niya galing yung yung paniniwalang yung 7 taon na yan ay yung malaking kapighatian na 7 taon, Brad Sunny. Nabasa niya lang yan, natitiyak ko. Bakit? Marami nang may paniniwalang ganyan na lumalaganap sa mundo, mga theologist na nagkukwenta-kwenta na mga hindi rin nakakaunawa, kwenta ng kwenta, mga kapatid. Nakopya niya lang yan sa mga theologist Isa sa mga may paniniwalang ganyan, huwag mo naman sabihin ikaw nagturo rito. Nauna sa'yo to. Pareho sila. Pareho ang paniniwala. Oo, pareho. May kamukha pala siya. Tingnan natin kung sino nangopya. Natural, kung sino nauna, hindi yun ang nangopya. Siyempre. Yung nahuli, yun ang nangopya. O eto, tingnan natin Isa ito sa mga may paniniwalang ganito, pero napakarami nila, Brad Sunny, na ganito paniniwala. At may mga librong ganyan. Yan pala sikreto niya. Oo, ito sikreto na, booking na. Ang hiwaga mo, ito. Ang pamagat nung libro, Great Tribulation by Thomas Ice. Isa siyang theologist. Ang pamagat, The Great Tribulation is Future. The Old Testament. Thomas Ice. Ayan. However, I do not believe the Bible teaches that the tribulation is anyway past. Instead, Scripture tells us that it is a future event that could commence very soon. I believe the correct teaching of Scriptures includes a future time period of 7 years in length that will commence with the signing of a covenant between the nation Israel and the European Antichrist, who will have reconstituted his version of a revived Roman Empire. At the midpoint of the 7 years, the Antichrist, also known as the Beast, will defile a rebuilt Jewish temple in Jerusalem and set himself up as God, demanding that all the world show allegiance to him by receiving his mark 666 on their right hand or forehead. At this point, the Antichrist will turn against the Jews. Those in Jerusalem will flee to the wilderness, where they will experience divine protection for the second 3.5 years. Kapareho ng kanyang sinasabi Sabi niya, yun daw kapighatian, 7 taon, nahahati sa 2 tag 3.5 years. Ayan Brad Sunny, kopya. Meron po tayong bukod na paksa dyan, yan po'y 7 taon. 7 taon ng malaking kapighatian. Yan po mga kapatid, mahahati po sa 2 bahagi. 3 taon at kalahati. Mahahati po yan sa 3 taon at kalahati. Ang malaking kapighatian, 7 taon lang. Pag natapos na po yung 7 taon, ito na ang Kristo. Siya nga ang tatapos yun mga kapatid Kasi sa panahon po ng second 3.5 years, naghahari ang Antikristo. Kopyang-kopya, Brad Sunny. Pareho ta. Oo, nako. Sabi nga nung nadinig natin. Yan. Talastas. Nakakaunawa, maalam pantas pantasya siguro. Kapareho kanya, nangongopya ka lang kinopya mo lang yan Yung mo na yan, yung tribulations mo na 7 years, tapos hati sa 2 tag 3.5 years, yung last 3.5 years doon naghahari daw yung Antikristo ayon sa kanya sa kwento niya yung palang kwentong yon, kwento rin ng iba na napulot niya, Brad Sunny. So, kayo pong mga miyembro dyan, nabasa nyo na ba yan? Na yung tinuturo sa inyo ng leader nyo, na si Willie Santiago, parehong-pareho nito. Ibig sabihin, namumulot lang pala yung leader nyo. Hindi talaga sa kanya galing yung paniniwala na sinasabi sa inyong kongregasyon. Kaya nakakahiya naman yung leader nyo, namumulot lang. At yung pinupulot, maling aral pa. Napakasaklap. Sa kayo dadalhin yan. At hindi lang yan, Brad Sunny, ang kanyang kinopya. Alam mo, meron pa siyang isa pang istorya na ikinukwento. Meron pa? Meron pa. Matindi talaga. Nagulat na ako nung madinig ko Kaya lang nung masaliksik ko sa internet, ay pambihira ka ako, nangungopya pala ka ako to. Diba? O pakinggan niyo po yung kanyang sinasabi. Yun daw Mateo 17:1 hanggang 5. Natatandaan mo yun nung isinama sa bundok ni Kristo si Pedro, si Juan, tsaka si Santiago. Umakyat sa bundok, nagbagong anyo si Kristo, di ba? Tapos biglang nagpakita si Elias saka si Moises nakikipag-usap sa kanya. Aba,
Yun daw senaryo na yon, larawan daw yun ng 1,000 taon ayon sa kanya. Oh? Oo. May, sinabi niya yon? Sinabi niya, ayon sa kanya, yun daw pagbabagong anyo ni Kristo, larawan daw yun ng glorified body niya. Ganun daw siya sa 1,000 years maghahari. Yan sabi niya. Tapos, yun namang Elias na nagpakita kay Kristo, si Elias, di ba hindi namatay, inagaw na buhay. Yun ang larawan ng mga dadatnan ni Kristong buhay, aagawing buhay. Si Elias, di ba? Si Moises, di ba namatay, nilibing. Nandun siya kausap ni Kristo. Larawan naman ni Kasya nung mga namatay na nabuhay na mag-uli, na pinalitan din ng glorified body. Si Elias saka si Moises. Si Elias, buhay, inagaw, rapture. Ha? Ang ganda ng kwento eh. Tapos si Moises, namatay. Binuhay na mag-uli, pinalitan ng glorified body. Di ba? Tapos, di ba si Pedro, mortal na tao yon. Tsaka si Juan, tsaka si Santiago, larawan naman ni Kayon ng mga taong buhay na paghaharian sa 1,000 years. Matinding kwento. O baka akala mo kung may kwento niyan. Pakinggan po natin. Kwento talaga niya yan eh. Nang ang Kristo po'y nasa ibabaw ng bundok, di po ba lumitaw si Elias at si Moises? Nagpakita, di po ba nakipag-usap? Mateo 17:1-5. May ibig sabihin po yung dalawang nakipag-usap kay Kristo. Si Kristo po, di po ba pumuti yung kanyang damit? No? Nagliwanag siya. Yun po yung glorified Christ. Yun na po yung larawan ng Kristo sa kanyang paghahari sa 1,000 years. Ngayon, lumitaw po si Elias, lumitaw si Moises. Si Elias, mga kapatid, buhay na inagaw ni rapture. Ano? Si Moises naman, namatay na binuhay. Pinalitan po ng maluwalhating katawan. Yung Elias, buhay na inagaw, rapture. Yung Moises naman, mula sa patay, binuhay na magmuli, tapos mayroong katawang maluwalhati. Yun po ang larawan ni Elias at ni Moises. Ngayon, naroon din po yung mga alagad. Si Pedro, si Juan, si Santiago, sila po yung mga mortal. Yun po ang larawan, mga kapatid, ng 1,000 years. Yan, kapatid na Sani, nakita mo yung kwento niya? Kapareho nung kwento ko? Hindi ko kwento yun, ha? Ginagaya ko lang yung kwento niya para ipakita ko kung ano yung kwento niya. Pero alam mo ba, Brad Sani, kung saan galing yan? Saan galing? Yan ba ay bunga ng kanyang pagkaunawa na nasa liksik niya? Nako! Yung mga miyembro niyang pinapahanga niya, kayong mga miyembro niya, nako po, basahin nyo. Itong mga binabasa namin, dito namumulot yung ano nyo, yung nagpapakunya rin yung leader na nakakaunawa. Eto, babasahin po namin sa inyo itong isang lathala ng mga theologists din. Nakaparehong-kapareho niya ng paniniwala, Brad Sani. Nakakatiyak ako ng opya siya dahil nauna sa kanya to eh. O eto, basahin natin. The Metamorphosis, ba? Yan ang pamagat. A Transforming Work of the Spirit by Arlen L. Chitwood. Hindi Willie Santiago. Iba author eh. Iba author, Brad Sani. Yung pamagat in that day. In that day. Ito ang nakalagay. That which occurred on the mount when Jesus was transfigured in Matthew chapter 17 is a foreview of things yet to occur. Nakikita mo ano pagkakahawig ng kwento niya. So, yan, mahaba po to eh. Yung mga highlighted portion na lang po babasahin namin sa inyo kasi andun po yung kwento eh. The high mountain, Matthew 17:1, foreshadows the coming kingdom. A mountain in Scripture, when used in this metamorphical sense, refers to a kingdom. Yung mountain daw, como mataas, it refers to a kingdom. Kasi nga naman, yung 1,000 years, paghahari ni Kristo yon. Kaya, yun daw bundok na mataas na lugar, naglalarawan daw yon ng kingdom. Yun na. 17:1 yun. Tuloy natin yung sinasabi nila. Tapos, eto. In the coming kingdom, Jesus will appear in this same transfigured body, just as Moses, who was raised from the dead, and Elijah, who was removed from the earth without dying, appeared with Christ in transfigured bodies, so will Christians in that future day appear with Christ in transfigured bodies like unto the body of Christ. So yan yung Moises daw at saka yung Elias, larawan daw yon ng mga Kristiyano na babaguhin.
magkakaroon ng transfigured bodies kagaya ng katawan ni Kristo. Di ba? Ano papaliwanag nila? The church associated with Christ in the kingdom will be comprised of resurrected believers. Resurrected believers, yung mga namatay, Bradsani. Typified by Moses. Dahil si Moses daw, ayon sa kwento ni Kapitan, di ba ika namatay, binuhay maguli, binago ang katawan. O yan. Kwento ni Willie Santiago yan. Kwento niya yan. Pareho, Ito, pinanggalingan ng kwento. Original. The church associated with Christ in the kingdom will be comprised of resurrected believers typified by Moses and believers who will have never died, yung mga dinatambuhay, Hindi na mamamatay. typified by Elijah. Kita mo? The nation of Israel, typified by Peter, James, and John, will be here on earth in natural soulical bodies. Anak ko, eksakto. Eksakto nga. Parehong-pareho ang kwento. Nakakahiya itong taong ito. Yan. Kaya, Walang kopya ng aral. Walang originality. booking ka na. Oo. Huli na. Nangongopya ka lang pala. Akala mo kung magpahanga, hindi po ka natin natutunan yan sa ating pinanggalingan. Talagang hindi mo matutunan yung katangahan na yan. Bakit? Mali yan eh. Mali yan. Kinokontra mo yan eh. Sa isang mong pagpapaliwanag. Di ba sabi niya, Brad Sani, yun daw Israelita by blood, hindi babaguhin. Mhm. Sino ba yung sinasabi niyang, naglalarawan sa mga Kristiyano Si Elijah. na bubuhayin maguli tapos babaguhin ang katawan? Si Elias saka si Moses. Di ba si Elias saka si Moses mga anak ni Israel by blood? Israelita yun. Paanong maglalarawan ngayon yung Israelitang si Moses at saka si Elias by blood? Paano maglalarawan sila ng mga Kristiyano na binuhay na maguli yung si Moses, binago ang katawan, tapos si Elias naman, inagaw, rapture daw, binago ng katawang